Hello, magandang araw. Meron naman po tayong tutuklasin at kaalaman. Ito po ay ating coconut o nyog. So bago ko po sa inyo ibigay ang mga detalye, ito po muna ang nyog. Ito ang puno ng nyog. Umaabot po ito ng hanggang 30 metro na taas at napakatibay po ng kanyang kahoy. So ito pong nyog, basically ay pakinabang, ayan, tubig o sabaw, kaya higop muna tayo ng sabaw. Yan, maramdaman po natin yung simpleng tamis, presko at sarap ng sabaw niya. Ito naman po yung kanyang laman na nabiyak na po natin. So marami po ako sa inyong ibibigay na impormasyon tungkol sa nyog. Sa ngayon po, ang nyog, ito po ang Philippine top product. At sa buong mundo, ito pong nyog ay second largest na tayo na nag-export ng nyog, ang Pilipinas, next to Indonesia. So ito pong nyog dito sa ating Pilipinas ay number 1 at sa buong mundo ay number 2 tayo na supplier ng nyog. May nakita po sa taas. Ganyan po itsura niya, berde pa po siya pag hilaw. At kung magiging brown po siya kung siya po ay magulang na, pwede ng panggata. So tatalakayin po natin ngayon mabilis yung mga benepisyo niya bilang kahoy, ang kanyang byproduct. At tatalakayin po natin ang mga pwedeng lutuin sa ating nyog o sa ating pwedeng magawa nitong byproduct ng nyog, kagaya ng ating mga lotion o coconut milk. At tatalakayin din natin ang pinaka-importante, ang kalaman tungkol sa ating kalusugan. Kaya samahan niyo po ako. Bago po tayo mag-umpisa, aanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa aking channel Dong Tigidong at mag-leave ng comments kung ano po ang gusto niyo pang talakayin natin na kaalaman. Leave ng comments at babasahin po natin yan sa ating susunod na kaalaman. Ang nyug po o coconut ay may scientific name na Cocos nucifera. Ang tawag po niyan dito sa Bicol ay nyug. At ang kanya pong buko ay may tawag po sa kanya na dalawang klase, lukadon at saka malingod. Pag yung malingod po, yung malambot na malambot pa po, yung flesh ang kanya meat, at yung lukadon naman po ay medyo matigas-tigas na ng konti, firm ng kanyang meat, pero masarap po siya sa ice buko o buko salad. So ang nyug po ay tumataas ng hanggang 30 meters. Pag nagtanim po tayo ng nyug, ito po ay bubunga after 8 years. Ayan, sa everyday health, marami pong may tutulong ang kahoy ng nyog. Kaya nga po pinagdidibatihan na ang nyog na ang gawing national tree sa dami po ng pakinabang at tulong nito sa mga Pilipino. So yung ating pong kahoy ay pwedeng kukulamber, pambuo ng bahay. Sa construction, kailangan din po siya sa mga forma at sa mga furniture, yan, sa mga kulungan, ang dami pong pakinabang dahil mura po. Pag po ito ay binili, ay mura po ang kukulamber. Sa dahon naman po, ang dahon naman po niya ay pwedeng gawin pambalot ng suman, panggawa ng basket, ng sombrero, pambalot po ng ibus. Yan, masarap din po yan. At yung tingting ay nagagawa pong walis. So tingting pwede rin po siyang pantusok sa mga ihaw, mga barbecue, at kung ano pa pang gusto nyong tusok-tusok ay pwedeng gamitin ang tingting ng nyog. Kaya napakarami pong pakinabang ng nyog. Hindi pa po yan nagtatapos dahil po yung bunot ng nyog, yung bunot po, yung balat, ay pwede pong gawing lampaso, pang iskoba, panlinis po ng ating mga kitchen utensils. So marami pong gamit talaga. Ngayon, bibigay ko naman po sa inyo ang tip sa pagtatanim ng nyog. Ayan po, kagaya po nito. Ginagamit po siya sa soleras o pamakuan po ng mga bubong. Yung kukulamber, yan, kahoy po na yan. Patitibay po yan. Tumatagal po yan ng kahit ilang taon. Yan po ang napakalaking tulong sa mga karpintero ng kahoy ng nyug. Kagaya po niya, no? Ang bahay po namin ay gawa sa nyug, sa coco lumber. Ito po ang pagtatanim ng nyug.
So kapag tumubo na po yung pinakanyog niya, kita niyo po yan. Pwede na po itong itanim. Kusa po yan tumutubo. Sa pagtatanim po naman nito ay laliman po natin ng hanggang kalahating metro or 1 metro po ang lalim sa lupa at ilubog nyo po yung kanyang nyug. Itsura po ng nyug na kailangan pong balatan. Ito, meron po siyang lumalaki na kagaya ng mas malaki pa sa basketball. Bilang sa pagkain ay marami pong pakinabang ang niyog. Kagaya po di ba ng pagluluto ng gata sa mga gulay, sa laing, sa suman, buko pandan, sa juice, marami pong pakinabang ang niyog. So may 4 na major na tulong ang niyog. Kagaya po ng tubig niya. Mayaman po yung tubig niya o matamis po yung tubig niya. Mayaman sa nutrients, sa minerals. Yung kanyang milk o yung gata ay masarap din po siya pang ulam. Yung kanya pong oil pagluluto, yung coconut oil, yan po yung ginagawang mantika. At yung kapon yung tasty meat, marami pong nagagawang luto sa kanyang tasty meat o yung laman niya. Ang nyug po ay marami pong nakukuhang daily value o minerals sa nyug. Kagaya po ng mayaman po siya sa manganese. 65% po siya ay manganese. Sunod po ay copper, 48. Ang kanya pong selenium ay 18%. Ang magnesium po ay 8%. Phosphorus 9%. Iron 14%. And potassium 8%. Marami po siyang minerals na nakukuha sa coconut milk. At sa kanya naman pong ating calories ay may 354 na calories. Protein ay meron po siyang carbs, carbohydrates and fiber at fats. Yan po yung mga nilalaman po ng coconut. So dumako naman po tayo sa pinaka-importante ng ating kaalaman ay ang kanyang health benefits. So bigay ko na po sa inyo ang numero 1, number 1 ay nakakapag-boost siya ng energy or metabolism dahil po meron po siyang MCT or yung medium chain triglyceride. Ang medium chain triglyceride ay mahalaga at meron po ito sa oil, sa meat at nagpo-provide po siya ng fast source of energy. Kapag tayo nanghihina, kain po tayo ng nyug at meron po tayong energy na makukuha dahil sa kanyang medium chain triglyceride. Dahil ito po ay nakakapag-increase ng calorie burning. Yan. So number 2, nakakapag-improve po siya ng heart health. Yan. Dahil po meron po siyang good HDL o high density level ng cholesterol, nakaka-raise po siya ng HDL and nakapag-manage po ng blood pressure dahil marami siyang potassium. Marami po siyang potassium. So sa ating health ay ang ating number 2, yung heart health. Number 3 naman po ay yung nakakatulong siya sa digestion. It aids digestion and gut health sa ating pong tiyan. Mahalaga rin po siya sa ating tiyan dahil mayaman po siya sa insoluble fiber. So, nakapag-improve siya ng ating tiyan, yung gut health natin dahil nakapag-improve siya ng digestion and constipation. Yan. Kung nakakaranas kayo ng constipation, yan, uminom lang po tayo ng pure virgin coconut oil. 1 kutsarita at mawawala na po yan. Kaya, overall, constipation nakatulong sa ating number 3, yung gut health. Number 4 naman po ay yung support immune system dahil po nagko-contain siya ng lauric acid. Sa lauric acid ay may mga antibacterial siyang makukuha, antiviral and antifungal. Yan na po papasok yung tulong po nito sa ating skin care, skin benefit, antifungal. So dahil nga po siya may antifungal properties, nakakatulong siya sa pagpapagaling ng ating wound o sugat. Di po ba nagkasugat tayo, nadapa o may kagat ng lamok na hindi gumagaling, langgam, ay pahiram po natin ng langis ng nyug. Kasi po nakapag-reduce siya ng inflammation at meron po siyang antibacterial property. So, number 5,
ay nakapag-improve siya ng blood sugar management. Dahil nga tayo ay may blood sugar, tulong po ito sa ating may mga diabetic, low carb, dahil po siya may low carb and high fat and fiber. Nakakapag-maintain din po siya ng ating blood sugar level. So, number 5 natin ay blood sugar management. Ang laking tulong rin po yung ating coconut. Number 6 ay brain health. Yan. So alam naman natin, brain health, no? Pag umiidad na or minsan may mga bata pa rin na nagkakaroon na rin po ng Alzheimer's. So sa brain health, dahil nga po dun sa MCT o medium chain triglyceride, na bo-broke down po ito sa ketones, na yung ketones ay nagiging alternative energy ng source of brain. Kaya pwede siyang makatulong sa may mga Alzheimer's o makaiwas sa Alzheimer's kapag tayo patuloy ng pag-take ng coconut. Number 7, meron po tayong bone health. Sa atin naman po mga buto, dahil po mayaman siya sa manganese at yung pong manganese ay mahalaga sa metabolism ng ating katawan, ng ating buto, al carbohydrate, meron siya protein and cholesterol. Kaya mabuti rin po ang nyug sa bone health. Yan. Pero tandaan, do not eat too much, ano? Kaya nga sabi kong nilalagi ay huwag masyadong sobra sa pagkain ng ating mga kaalaman na prutas. Kagaya po nito ng coconut, meron nga po siyang, mayaman po siya sa fat. Kaya nga po merong kanta na a coconut nut is a giant nut, but if you eat too much, you will get very fat. Dahil po mayaman siya sa fat, kapag kumain po tayo ng buko, coconut, ay pwede tayong maging obese o lalong tumaba. Kaya iwasan din po yung sobrang pagkain nito. Yung tamang-tama lang po. Yan. Kita ko sa inyo ang mga na-harvest natin na yolk. Ayan. So pabalitan lang po yan at magiging coconut na yan. Ito pa po. At yung ating mga pantanim ay naka-ready na rin. So pwede na yan pantanim. Marami na po. So pag hindi po natin nakakain o naibebenta ay tumutubo siya. Kaya pandagdag sa ating pagtanim. At saka sa isa pa pong produkto nito yung kopra. Marami pong natutulungan to sa pagkukopra. Ito po yung pangbukas niya. Palaw ang tawag. So mabubuksan po yung bunot. At isa pa pong pakinabang nito ay ito pong bunot ay nagagawang taniman ng orchids. Bigyan ko po kayo ng example. Ito po, taniman po ng orchids, pwede po ang bunot. Dahil po ang bunot ay nakakapag-absorb at nakakapag-maintain ng tubig ng mas matagal. So maganda po siyang taniman ng mga orchids. So maraming kinabang po. At nakakagawa ng basket. Tingnan po natin. Pakita ko rin po sa inyo yung produkto ng mga tingting para sa basket. Ito po pa isa. Ginawa ko po siyang taniman ng orchids. Yan, buhay na. Ito po yung byproduct na basket. Yung mga tingting niya po, nagagawa pong basket. Ito po. Laking tulong rin po yan. At pwedeng gawing itlogan ng manok. Ayan, maraming salamat po. At kung nakarating po kayo sa video na ito, ay maraming salamat po at meron po kayong natutunan sa ating bagong kaalaman. Kaya po ang tandaan, kung tayo po ay may kaalaman, hindi po tayo malalamangan. Ito po muli si Dong Tigidong at maraming salamat. Kung nakaabot kayo sa video na ito, please subscribe and share. Salamat po. Shoutout nga pala sa ating Team Kapuso, kay Miss Jane Lastimoso, kay Miss Tour TV, kay Sis Christy, kay Rosalie Mix Vlog, kay Ray Marie, kay It's Me Nero, Ray Marie, kay Sir Freddy Channel, at marami pa pong iba. Shoutout din po sa Team Ruel Lipat, Sir Ruel Lipat, shoutout. Maraming salamat. Meron po tayong nag-request na ating ka-team. Susunod po natin ang nag-request po ay kay Mito. At isa pa po ay nag-request ay ang aloe vera. So yan ay research naman po natin. Abangan po sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat!
Ito po muli, Dong Tigido.